Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga kakamping, mga ka-action. So ito ho ang malaking katanungan ho natin kasi parang first time po ito na mangyari. So alam naman po natin si Mr. President Bongbong Marcos sa tuwing po na magkakaroon ho sila ng mga rallies o proclamation rallies sa kanyang mga senatorial slate is pinagmamalaki niya po ito at ini-endorso niya nga po ang lahat. Dito kasi magtataka ho tayo bakit parang hindi yata na-mention. Ano ba ang dahilan? Nakalimutan ba? Yan ay nagtatanong lang naman tayo, 'di ba? Or ano ba, napapansin na ba ni Mr. President Bongbong Marcos o ano ba talaga ang dahilan, no? Tayo naman ay nagtatanong kasi nakakagulat nga ho mga ka-aksyon. So alam naman po natin doon sa proclamation rally nila sa Tacloban is hindi nga po sumama si Senator Amy Marcos at kahapon nga din po is mayroon din po silang proclamation rally sa 3C Cavite. Iwan ko kung anong exactly. Tres Marias, Cavite ba yun? Correct me if I'm wrong kung ano bang lugar. Basta kay sa province ng Cavite ho. Nagkaroon po sila ng proclamation. At ngayon po, no, nandun po sila sa Laguna. So, dito kasi, may post po kasi ang ABS-CBN. So, basahin po natin ito. So, ito po yung naging post ng ABS-CBN. Credit po sa inyo, ma'am and sir. Ayan, please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much. Ayan. President Ferdinand Marcos Jr. did not mention his sister, Agoy. Re-electionist Senator Amy Marcos during the sortie of his senatorial slate in Boots Ridge, Cavite Province. Kahapon po ito mga ka-aksyon. Yun yung tanong natin kung ano ba, nakalimutan ba ni Mr. President na i-mention o i-endorso si Senator Amy Marcos? Yun pong katanungan natin kasi nakakagulat po, no, na hindi niya na-mention. Siguro, in my own, no, baka nakalimutan lang siguro ni Mr. President. Okay? Excuse me, basta tayo, ito lang po ang mapayo natin kung gusto natin ng pagbabago para sa bansa natin na minamahal at gusto natin na magkaroon ng mga senador na pantay ang pagtingin nila sa taong bayan, na walang pinapanigan at makakatulong sa kay Mr. President Bongbong Marcos sa pagplano ng mga konkretong solusyon kung paano maibsan itong kinakaharap natin na mga problema sa bansa natin, 'di ba? Yun po yung pipiliin natin. Kaya susuriin ho natin talaga ang ating mga kandidato kung sila po ba talaga ay karapat-dapat sa kanilang pwesto sa Senado. Kasi alam naman po natin kung anong klaseng trabaho sa Senado. Gumagawa ng batas, nagbabasa ng batas. Yun po yun, di ba? Kaya tayo po ay nasa ano lang naman, uulitin natin, tayo po ang susi ng mga taong bayan. Tayo ang mga botante, kaya tayo ang maging susi para magbago ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpili ng mga kandidato na karapat-dapat at pantay ang tingin sa taong bayan. So, yan lang po ang ma-advise natin. Ngayon, kung ano po ang naging dahilan ni Mr. President Bongbong Marcos, hindi po natin alam. Baka nga po siguro nakalimutan lang na i-mention o i-endorso si Senator Amy Marcos. Kayo po, ano po ang palagay nyo? Nakalimutan ba? Ayan. Kayo po mag-suggest o ano ba ang mga no? So, yun lang po mga ka-aksyon kasi nakakapagtataka at nakakagulat ho, no? Ayan. Alam naman po natin na ito si Senator Amy Marcos is kinakapatid ba or kapatid? Hindi ko din po alam talaga ang history ni Senator Amy at saka ni Mr. President kung
Kapatid ba sila o kinakapatid lang? Yan. Okay? So, maraming salamat po, no? Gin-share ko lang po sa inyo yan. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.